Hi guys, Echo here. Let's talk about the NBA Finals between the Boston Celtics and the Dallas Mavericks. Guys, in my humble opinion, if you're going to ask me if I do still believe that the Dallas Mavericks do still has a chance of beating the Boston Celtics, sad to say guys, but unfortunately, they don't have a chance at all. Kasi guys, kitang-kita naman natin yung difference sa skill and length. Guys, grabe yung length ng mga players ng Boston Celtics. Meron silang 7'3" center na tumitira sa labas. And grabe yung shooting ng team na to. Kaya naman, sobrang luwag nung floor nila pagka-offense na. Kaya naman nakakapag-operate talaga ng maganda si Jaylen Brown at si Jason Tatum. Nakita natin guys nung game 2, 'di ba? Sobrang sagwa ng laro ni Jason Tatum shooting wise. Grabe, sobrang alat niya sa court. Pero nakita natin yung pagiging leader niya, yung pagiging unselfish superstar niya. Kasi guys, can you imagine, sobrang sama na ng laro niya pero nakapag-assist pa siya ng almost 12 assists and he almost got a triple-double. Can you believe that? And guys, nakita natin guys na itong team na to, wala silang pake kung sino yung uminit ngayong araw na to. Basta ang importante sa kanila, manalo. Nakita natin yung depensa nila kay Kyrie Irving at kay Luka Doncic. Man, they put Luka Doncic and Kyrie Irving behind bars. They're defending these two players like they stole something. Kumbaga, ganun klase yung defense nila sa dalawang to eh. Kaya naman hindi nakaporma yung dalawa eh. And alam naman natin na kapag itong dalawang to eh, napigilan nila, night-night na agad yon kasi wala namang kwenta yung mga players ng Dallas Mavericks. Sino si Derek Jones, PJ Washington, Gafford, Lively. These players are bombs. Dapat nga naglalaro na sila sa Shanghai Sharks eh or sa PBA eh. Kasi guys, walang skill 'tong mga 'to, eh. Walang shooting, walang utak, hindi marunong pumwesto sa loob ng court. Um, Wala silang movement, wala kahit ano, puro screen, screen puro ganun lang kung kailan lang mapasahan. Pag pinasahan mo naman hindi makapag-produce. Kumbaga, clueless sila pag hawak nila yung bola, hindi nila alam gagawin nila kasi ang alam lang nila etong dalawa lang ang titira, si Kyrie Irving at si Luka Doncic lang. And guys, dito sa series na 'to nakita natin kung paano in-expose ng Boston Celtics ang depensa ni Luka Doncic because Luka Doncic is known for being a lazy player in terms of in terms of defense. Nakita natin kung paano siya natuto under the wing of his mentor James Harden. Kumbaga pwede nating tawagin tong taong to na James Harden 2.0 kasi guys nakita natin kung paano siya maging walang kwenta sa depensa. Alam niyo ba lahat ng players ng Boston Celtics gustong ka-switch si Luka because Luka Doncic is a fucking cone. Guys, his feet are stuck in the mud. Parang nakabaon sa kumunoy pagka nagdedepensa. Isipin mo isang crossover mo lang iwan. Kaya nakita nyo yung sa sequence nung fourth quarter nung game 2 na buwisit si Kyrie Irving. Tangina mo, ay magbantay ang mo ginawa ni Kyrie Irving. Tinulak niya si Luka Doncic. Ito naman si Luka Doncic na napatingin kay Kyrie Irving. Sabi niya, what the fuck are you doing? Sabi naman ni Kyrie Irving, gago ka pala, magdepensa ka, tangina mo. Wala ka pa nga nararating, kala mo kung sino ka na. Ganyan yung sinabi niya, pero in English kasi hindi naman marunong magtagalog si Kyrie Irving. Kumbaga, napaisip na si Kyrie Irving na parang, putang ina, ito ba yung taong pinili ko? Walang yan, magaling lang sa opensa, pero sa depensa, liability pala. Sobrang layo niya kay Lebron, man. This fucking fool is a self-proclaimed father of Anthony Edwards and Devin Booker. Can you imagine guys? Dalawa na yung anak niya tapos hindi pa siya magpursige sa buhay. Paano niya mabubuhay yung mga anak niya kung siya mismo na ama, napakatamad niya sa depensa? Well, guys, sobrang layo niya kay Lebron kaya naman kahit sabihin mong pareter na si Lebron, men, hindi mo pa rin mapapatayan ng isang Lebron James because Lebron James, maaasahan mo yan. Lalong-lalo na sa depensa pagka mga ganyang, alam mo yung the series is on the line. Guys, maaasahan mo talaga si Lebron. Pero ito si Luka Doncic, putang ina, napakawalang kwenta. Parang, alam mo yun, bukod sa pagiging flopper niya, napaka-liability niya sa defense. Kung ako kakampi nito, alam mo, babatuin ko ng bola sa mukha to para matauhan eh. Ito naman ito namang mga ano nila, puro mga dick rider na, Luka Doncic, ang galing mo. Gago ang magaling sa basketball, magaling sa opensa, magaling sa depensa.
Hindi puro ka-opensa. Pagdating sa depensa, guys, tignan niyo nga yung clips ng defense ni Luka Doncic. Wala ngang dinipensahan kanya kahit sino eh. Puta, nakatayo lang parang cone tapos nagtututuro pag nagbabantay yung mga kampe niya. Men, ito yung typical na player na alam mo yun, nagpalaro siya yung nagpapailaw, siya yung nagbabayad ng pailaw niyo na hindi mo siya pwedeng bardagulin kasi alam mo yun, anytime pwede ka niyang ipatanggal sa court. Ganon si Luka Doncic, guys. Kaya nga tama yung palayo niya na The Don kasi para siyang Don eh. Para siyang boss. Kaso, pagiging boss niya, nakakabobos.